A blessed Lord Day to everyone. Once again, andito na naman tayo sa ating tagpuan na kasama natin ang Panginoon. No? This is a wonderful time to really know and understand about the truth of God. No? At ito po yung pinaka ah, masayang bahagi ng isang Kristiyanong nakatuklas, natuto, naintindihan niya, binuksan ng Diyos ang kanyang kaunawaan, ang kanyang kaisipan at binigay sa kanya ang mga bagay kung saan siya ay lalago, saan siya ay magiging epektibo sa buhay na ito dito sa lupa. Tayo po nung mga nakaraan, mga kaibigan at mga kapatid, ay dumako dun sa pag-aaral kung saan pakinggan niyo na po yung Seven Dispensations at kung kayo'y tumutunghay at kung ang inyong church ay nagtuturo ng ganitong katuruan o pangunawa ay mahalaga po na makita natin kung ano ang sinasabi ng mga panahon na dumarating. At meron po kaming napag-aralan at kung kayo po ay ah, pupunta pa sa aming page, meron po kaming pag-aaral at yun po yung from the beginning, there are seven dispensations. But this time, ngayon nakikita niyo po yung ating topic na meron pong tatlong dispensations na lang na ating titignan. At ito po yung patriarchal, yung kung saan nag-umpisa rin ang law, at makikita po niyo yung kung saan nag-umpisa yung ah, law na binigay ng Panginoon kay Moises. At ganun din, after the law, dumating na po si Jesus Christ who is the end of the law. So, yung pong kanyang ministry as the only Son of God gave way para from the Jews, malipat po sa mga Gentiles by grace. Ito pong meron tayo ngayon. From when it started, nung 2,000 years ago, until today, yung pong church ay nag-edad na, or umidad na, no? Tumanda na ang church. So we have the grace period in the church age as what you can see dito po sa ating monitor. No? And you can see that malapit na po yung time na magtatapos na po itong church age or yung grace period ng God for people to be saved according to the grace given to us sa mga church people na siya po ang naglagay. Maunawaan po natin and because we will see the verses that will coincide dun sa ating pong titingnan ngayon. Ano? And ito pong time na to na kung saan naroon tayo is the apostasy period of time. At yung apostasy, alam naman po natin, ito po yung pagre-rebelde at pag-alis doon sa o pagtalikod sa kanyang pananampalataya. Ito po yung mga Kristiyanong ngayon ay hindi po nananatiling tapat at sila po ay tumalikod doon sa kanilang natagpuang grace coming from God. At sa ating uh, ating mga nabigkas, no? So from the apostasy, we will have the 7 years tribulation period, and this is a time when there will be difficulties. So in God's time clock, no, we are now in the last days, referring to yung period of time between Christ's death, resurrection, ascension, na natapos na po, bumaba na po yung Holy Spirit. And today, kung makikita po natin, ay yung pagbabalik ng Panginoon, the second coming. And this is also called the last times.
Okay, so ito po yung ating titignan today, and dito po yung pagbabalik muli nung mga dinala niya sa heaven. Ito po yung mga ni-rapture nung natapos na yung church age. There will be coming time when people will be taken up and congregate for God's kingdom in heaven. Okay, so uh, there will be the kingdom 1,000 years reign of Jesus Christ pag bumalik siya rito. And after that, as you can see, we will have the great white throne judgment. Okay, so hindi ko na po ilalagay dun sa mga aspeto ng hihintuan natin yun dun sa pagpunta ng mga Kristiyano sa heaven or the church people that God called and placed dun sa kanyang katawan, sa kanyang body. We all know that the body of Christ is the church. So, let's continue and tingnan po natin kung ano yung up ahead. No? Meron po kasing mensahe ang Diyos in God's end times message to the church. So alam po natin na ang church is the primary reason why there should be a grace period, no, na 2,000 years. And that 2,000 years is almost or is up already, and we're in the last maybe days of our time here on earth. But according to Jude, no, and Jude is, if you look at the context ng Jude is the brother of Jesus Christ. Now, sabi niya rito, no, how that they told you there should be mockers in the last time who should walk after their own ungodly lusts. Ito po yung sinasabi sa last days. At makikita po natin dito sa mga panahon natin ngayon, there are wars, rumors of wars. Ito po yung sinasabi ng Biblia. At kung titignan po natin yung panahon na ito na meron tayo, ay nandito na po at lumilitaw na ang mga taong mapanlait. Okay, they are mockers, pang api, no? Ng lalait ng tao at alipin ng masasamang nasa ng laman. So, ang ibig po sabihin nito, ang mga tao po ito does not belong to the church or they are not God's people. And these people, sinasabi nitong verse na ito ay alipin ng masasamang hilig, no, ng laman, yung pagnanasa ng laman. Pag sinabi mong pagnanasa ng laman, yung gusto niyang gawin, like yung mga nababalitaan natin na uh, dahil nalasing, pinatay niya yung kanyang anak, napatay niya yung kanyang anak. Nabaril niya yung tumutulong sa kanya, nakapatay pa siya ng iba. So if you have heard all this news regarding the people who are under the influence of Satan, okay, the spirit of Satan, na nasa kadiliman po sila, ito po yung nangyayaring kahit nang ayaw nilang gawin ay nagagawa nila dahil sila po ay under the influence o alipin po sila ng espiritu ng Diablo. At ito po ang hihiwalay sa mga Kristiyanong nagsasabing sila ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sila ay meron ng relasyon sa Diyos. Sila ay binigyan ng Diyos ng kanyang premise of newness, no? Dinala sila sa pagbabago na nais ng Diyos upang sila ay matikman nila yung mga bagay na kakaiba, na ito'y galing sa Diyos at sila ay masaya sa aspeto ng pagsunod nila sa salita ng Diyos na kanilang naririnig at naunawaan. Okay, so ano po yung sinasabi ngayon dito sa atin, who used to walk before we enter the kingdom of God, the spiritual kingdom of God. Ang sinasabi natin spiritual kingdom of God is the kingdom where God placed us together with Him so that we can worship Him in spirit and in truth. That's what we're doing today. No, yung mga nagpupunta sa church po, let me remind you,
yung pong ah, nagwo-worship at praise worship sa Lord, ito po yung mga spiritual people whom God ordained or called for His purpose. Okay? So sa Ephesians 2:1-3, we will read that, "And you hath He quickened." Ibig sabihin nung una, tayo ay patay sa ating pagsuway at tayo ay nandun po sa kalagayang kadiliman na pareho ng mga taong ito na sila ay patuloy na gumagawa ng lihis sa nais ng Diyos sa kanilang buhay, no? Wherein in time past, ito po yung ating pong nilalakaran. At ito po yung mundong na pailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ito po ang ating dating buhay, no? At nagkaroon po ng pagkakataon na ang Panginoon ay binuksan niya ang mga kaunawaan ng mga pwedeng mag-preach ng gospel. Ito po yung ginagawa niya doon sa mga tao na nag-share ng kaligtasan na nagmumula sa ah, buhay na nais ng Diyos na maging ganap. So ngayon, makikita po natin na yung mga taong under the influence of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, ito po yung gumagawa kahit sa mga Kristiyano na nandoon sa disobedience. No? At hindi nila alam na sila po ay ah, hindi nakalulugod sa Diyos. Okay, so tayo po bilang mga nagpapatuloy ay binibigyan ng Lord ng kalakasan, no, upang mapaglabanan natin ang mga bagay nito dahil binigyan tayo ng spiritual life, no, spiritualidad na kung saan kung tayo ay laging puspos ng presensya ng Diyos, puspos tayo ng salita niya at lagi nating inaalala at nakafocus tayo dun sa nais niyang mangyari sa iyong buhay dito sa mundong ito, dun sa iyong mga natututunan, ay magbibigay sa iyo ng panibagong magandang direksyon, no? Kung saan ang Diyos ay iyong mapaparangalan at siya ay iyong masusunod. Dahil tinawag ka niya para hindi na masunod ang iyong sarili. Okay, so sa verse 3, ang totoo tayong lahat ay dati ring namumuhay dati sa mga bagay na ah, ayaw ng Diyos. At ito'y sa physical nating mga pagnanais. No? Masama ba kung tatanungin na tayo ay mamuhay sa laman? Kasi nandito naman tayo sa mundong ito at tayo ay mayroon pong flesh and blood. At pag sinabi mong namumuhay sa laman, ang ibig sabihin ang ibig ba sabihin nito, hindi ka na kailangan kumain, hindi ka na kailangan matulog. Okay, so ang ibig kong sabihin ng namumuhay sa laman ay namumuhay ayon dun sa nais niyang mangyari sa kanyang buhay at sumusunod sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Okay, so ano po yung ano po ba ang ibig sabihin nito? If you will look at uh, Romans 1:18, dito po natin maiintindihan kung ano yung kasalanan, no, sa katawan at pag-iisip. At pag babasahin niyo po yung buong Romans chapter 1, mauunawaan po ninyo kung ano yung sinasabi ng Diyos na ipinunto niya rin dun sa verse 18. Okay? Ano po ba ang sinasabi doon sa verse 18 ng Romans 1? Okay. Ito po ang sinasabi doon. Ano? Pakibasa po kung meron kayong Biblia, no? Hindi ko po nailagay sa sa ating monitor. Ngunit kailangan po nating maunawaan, meron po tayong likas na kalagayan, no? Na kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Okay, so bakit tayo kinapupuotan ng Diyos? Unang-una sa lahat, wala po tayong nagmumula sa kanyang kapatawaran,
'no, kaya ganoon 'no. At, kung titignan po natin dun sa Romans 1:18, anong sabi po sa Romans 1:18? Okay, so pinapahayag pala ng Diyos ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan. Lahat ng ano yung kasamaan? So, makikita rin natin dito sa verse na ito kung ano yung kasamaan. Ang tao, kaya siya nagkakasala sa Diyos dahil pinipigilan niya ang katotohanan na gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. Ano po ba yung katotohanan ito? Ang sabi po ng 1 Timothy 2:3 and 4, ah, yung pong nais ng Diyos na tayo ay maligtas, yun po ang kanyang nais sa ah, mga taong pupunta sa ah, dagat-dagatang apoy, no? Coming from His wrath, sa galit niya, at darating yung panahon na sila ay parurusahan. Ngayon, bakit po tayo nagkakasala sa Diyos? Dahil una-una, ito po'y ating naturalesa at nakuha po natin ito sa nature of sin na nakuha po ni Adan at Eva. At from there, makikita po natin, hindi po nila sinunod yung katotohanan na nais ng Diyos na mangyari sa kanilang, huwag nilang gawin yung kainin yung pinagbabawal sa kanilang prutas. Okay? At doon po sila nahiwalay sa Diyos. At tayo pong lahat dahil sa hinahadlangan po at naging natural sa atin na hadlangan ang nais ng Diyos, na nais ng Diyos na mag-aral tayo, malaman natin ang kalooban niya sa pamamagitan ng mga taong nagbabahagi sa atin ng ah, kaligtasan, ay ito po ay atin pong nire-reject. At yung katotohanan ay ayaw po nating mangyari sa ating buhay. At yun po ang nais ng Diyos na makita natin na yung totoo na nais niya ay nakalagay sa kanyang salita. At even sa ating pagbabasa, no, mas nahihiligan pa natin yung magbasa ng ibang bagay at matuto ng ibang bagay kaysa yung malaman natin ang kalooban at kaisipan ng ating Diyos. So, mga kaibigan at kapatid, tignan po natin yung susunod na verses na titingnan natin. Yung kamatayan po ni Jesus, ito po yung pag-resolve, no, ng lahat ng kasalanan na dumating sa mundong ito. At nais ng Diyos na ito'y mapawing lahat upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. No? At sabi rito sa Ephesians 2:14 and 15, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa mga Hudyo at mga Hentil ay kanyang pinag-isa. So, makikita natin na dati magkahiwalay yan at hanggang ngayon hiwalay pa rin, ano, kung na makikita natin sa nangyayari sa Israel, no? Na yung mga Hentil po ay tayo po yun, na pareho ng mga Muslim, yung Muslim na countries, they are all na pareho natin na sila po ay mga Hentil. Okay? So, yung mga Hudyo at mga Hentil ay noon pa hindi nagkakaisa. At yan ay magkalaban. At makikita natin na parehong ayaw nila, okay, ng dalawang faction na ito, na ayaw hindi sila pwedeng magkaisa. Okay, so kung titignan po natin, pinag-isa na ng Diyos ang Hudyo at mga Hintil dahil sa kanyang kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hentil ay maging iisang bayan na lamang. So, bakit niya pinag-isa ito? So, makikita natin in the long run, no? At sa ganito ay maghari ang kapayapaan. Okay, so darating po yung kapayapaan na yan
At makikita po natin yan sa pagbabalik ng ating Panginoon dun sa second coming niya. Okay. So, ngayon, dahil doon po, no, makikita rin natin dito sa mga binigay sa ating talata ng Panginoon na yung mga pinag-isa niya, no, because of his death, because of his body that is broken, no, pareho ng ginagawa natin sa ating ritual na pag-alala, no, ng ating Panginoon sa kanyang death, sa kanyang dugo na nabuhos. Tayo po ay meron pong Lord Supper, at dun po sa Lord's table na yan, tayo po ay nakikipag-isa sa bawat miyembro upang tayo ay gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon na ah, pakikipag pakikipag-isa sa kanyang death, burial, and resurrection. Okay? So ito po yung sinasabi sa atin dun sa 1 Corinthians 12:18. Ano? But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. Okay. So, anong ibig sabihin ng Panginoon nito sa sinabing sa verse nito galing sa sulat ni Pablo? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So tayo po bilang mga kaisa at miyembro ng body of Christ, siya po ang naglagay nito. Ang Diyos ang naglagay sa atin sa katawang ito, no? Ni Kristo. Tayo ay miyembro ng katawan ni Kristo at yun nga po, ito ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging isa dun sa kanyang katawan. Okay. At yan ang nangyari nung pinag-isa niya ang Hudiyo at ang mga Hentil. At sila ay magkakaisa sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Okay. So, dahil nakilala ng mga Hudiyo si Jesus bilang tagapagligtas, some of them, okay, during those days, sila po ay kabilang sa mga ah, tinawag din na mga hentil, na si Pablo naman ang siyang nangangalaga sa Church for the Gentiles. And yung pong kasama ni Barnabas po. Okay, so ito po yung ginawa ni Kristo, no? If you will, we will just review dito sa Acts 13:38 to 39. Sabi po, dapat niyong malaman, be it known unto you, therefore, men and brethren, okay, mga kapatid, at sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. So, yung palang na-save kayo dun sa 1 John, sorry po, sa 1 Corinthians 15:1 to 4, nung ipinahayag sa atin yung gospel of salvation, dito po natin mauunawaan na sa pamamagitan ni Jesus ay pinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinatawad na. Ibig sabihin tapos na. Kasi meron na po silang relasyon. Tinanggap na po nung taong binigyan ng salita ng Diyos, na pinangaral sa Kanya. Paano po nangyayari yon? Alam po natin yung Roma 10:17, di po ba? Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At ito ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, inihayag po sa atin kung paano tayo maliligtas. So, sa pamamagitan nito, yung kamatayan ni Kristo at ang kanyang dugo na nabuhos, tayo po ay nilinis nito at pinatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moses. Sinasabi po ito sa mga Hudiyo, no?
At kung sino man yung tumutupad ng Ten Commandments, ang sinasabi po, no, meron po kasi mga iglesia at mga Kristiyano as of this point in time, nandun pa po sa Old Testament. At kung nandun ka sa kautusan ni Moises, ikaw ay hindi masasave dyan, no, sa pagtupad ng kautusan na yan ni Moses. Kaya po kailangan na ikaw ay makipag-isa kay Kristo at ikaw ngayon ay magkaroon ng spiritual na relasyon sa Kanya sa kalagayang ilalagay niya sa iyo, ibibigay niya sa iyo, spiritual ang pinag-uusapan po natin dito. So kung malinaw po sa atin ito, ah, ito pong ating titingnan sa Daniel 12:2 ay yung mga panahon po ito dun sa mga propeta, no, na nag-warning po that the earth will experience great turmoil. Kung titignan po natin yung babalikan natin yung kaninang larawan, no, umpisa natin, makikita natin na yung Old Testament po na si Propeta Daniel ang nagbigay ng kanyang pahayag sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, no? At sa kanyang pagsusulat ay kung titignan po natin nakadikit po ito doon sa Revelation. Okay? Kung ating pong pag-aaralan ng Book of Revelation, ang Book of Daniel or Daniel, ah, ang sabi niya po, no, that the time before the second coming would be a time of trouble. Okay? So, yung time of trouble po na yan po yung sinasabi natin ah, great tribulation that is coming. At ito po ay 7 years. 7 years pong paghihirap, pagdadalamhati at kung ano pa pong nangyayari at mangyayari sa panahon na yan. Na ngayon ay nalalasap na natin yung mga pangunahing mga ah, paghihirap na binibigay po nito, lalo na if you belong to other countries na talagang dinedevastate nitong mga ah, pangyayaring ito like yung lindol, like yung pagbabaha at pagkasira ng mga maraming ah, pagkain, ano, para ang mga tao ay magkaroon ng famine sa kanilang lugar. So ganito po yung trouble na nangyayari, pati po yung mga ah, hindi pagkakaunawaan at paggigera. Ito po yung mga sinasabi. And that time shall be, sabi po rito, sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, okay, si Michael, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel. So, ito po yung tinitingnan natin today, no? Dahil ang Israel po ay ginagera at hindi po matatapos 'yan hangga't hindi bumabalik si Jesus sa kanyang second coming. That is the time when he will rule. Pag dumating siya rito, magkakaroon po ng tunay na kapayapaan sa bansang Israel dahil magkakaroon po ng 1,000 years na paghahari si Jesus sa Israel at babaguhin niya dito sa time na ito ang lahat ng bagay sa buong mundo. Okay? At pagkakaroon ng matinding kahirapan dito sa panahong ito, hindi na mangyayari kailanman. So ito pong time na to, ito po yung pinakasukdulan na ah, malalasap ng maraming taos dito sa mundong ito. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Ito po yung sinasabi sa Daniel, no? Ah, meron po tayong kailangang maunawaan dito, no, sa bandang ito dahil meron pong rapture na sinasabi natin, yung pagdagit ng Panginoon sa kanyang church, sa kanyang hinirang na bayan. At ito po yung nakipag-isa sa kanya na ginawa niyang bayan. Makikita po natin yan dun sa pag binasa po niyo yung Ephesians 1:13, okay, and 14. At yan ay ang pangako ng Diyos dun sa mga naging bayan niya na hentil na kasama na. Okay? At yung
mga Hudyo na nakipag-isa kay Kristo. So, dito po, ah, Mark na ano ko yung sumobra na isa. Okay, dito po sa mangyayari ano, before anything else na or everything else will come to the time na, na nandito na po yung 7 years tribulation, magkakaroon po ng rapture, di po ba? Yun ang sabi natin kanina pa. At yung rapture po na yun, ang mag-uumpisa po yan dun sa dead uh, Jews and Gentiles who are in Christ. Okay, sabi po sa John 6:39, and this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. So ito po yung inaabangang uh, rising of the dead pagdating ng rapture na ito. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So dito po ang ating mga tinitingnang ah, pagkakataon na mangyayari sa mga Kristiyanong pinangakuan ng Panginoon. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Whoso eateth my flesh, sabi ni Jesus, ito po yung sinasabi nating Lord's table, no? Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Eat at my flesh, ibig sabihin po yan yung salita ng Diyos. Okay? And ito po yung kanyang flesh, and drink my blood, which laging inaalala kung tayo nagpupulong that we have this Lord's table. Hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So ito po yung samahan ng mga hinirang at pinili ng Diyos upang maging kaparte, no? Dito pa lang pina-practice nila, because the time will come when Jesus Christ will have these things that He has committed, mangyayari po ito sa heaven. Okay? So meron po rin tayong verse doon. But this time, ito po yung hope na binibigay sa atin of eternal life. Na kinomit po, tayo po yung mga hintilo, no? Kaya ako po sinabi itong eternal life na ito, na sinasabi rito sa Titus 1, 2 and 3, in hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me. Sino po ito? Si Paul. According to the commandment of God, our Savior. So yung gospel po, according to Paul, for the Gentiles, ito po yung ating kaligtasan na ibinigay sa Kanya upang i-preach. And this is the life that we have uh, coming from God, na binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan na kasama niya. Okay? Meron din pong buhay na walang hanggan yung mga hindi kasama ng Diyos, ano, na pupunta sa impyerno. At ang buhay na ito ay yung hindi po yung life na totoo na sinasabi na ng Panginoon, na yung life na kasama niya, building up and enjoying one another through fellowship with Him. So, ito pong fellowship na ito na sinasabi is yung pagkakahiwalay sa Diyos for all eternity, and that is the eternal hell that we're talking about. So, sa susunod po, muli ay hinihiling ko po sa Panginoon, at ito po ay aking pinananalangin ng matindi, na sana po kayo ay tumuhay, at tayo po ay mag-aral muli ng salita ng Diyos. Makita po natin ang kahalagaan nito at ng kanyang promise sa mga nakipag-isa sa Kanya. So let's all pray. Lord, salamat po. I'm praying na lahat po na nakinig ay nabigyan ng
tamang pagkaunawa sa mga darating na panahon na ito'y mangyari at, ihanda niyo po kami dahil po ang, buhay na ito ay sandali lamang at marami na po sa aking mga kaibigan at mga kasama aking mismong pamilya ang, nawala na rito sa mundong ito. Ngunit sa iyong, kabutihang loob, marami po sa kanila ay, naligtas dahil sa iyong mga salitang pinahayag niyo sa amin. So, I'm praying na maunawaan namin ito upang ang aming buong pamilya rin po ay matuto at maintindihan nila kung sila ay meron pong tunay na relasyon sa iyo. So, Panginoon, we just pray that your grace will fall upon all of those whom you will open up their ears, their hearts for your word na mangyari po na ito'y isilang sa kanila, sa kanilang mga puso at isipan, sa kanilang kaluluwang babaguhin mo. For all eternity, Lord, we thank you. For all this we pray and ask in Jesus' name. Amen.